Gagawa kita ng lana na pwede mong gamitin kapag naglalako ka para hindi maamoy ng mga gabunan ng dugong babaylan mo. At isipin na lang isa ka lang karaniwang tao. Sige po. Salamat po, Lolo Elias. Mario! Kailangan na natin bilisan! Bibilog na ang buwan! Mga asbo, kunin si Arya at dalhin sa altar! Isang mapagpalang araw po sa lahat, lalo na sa mga solid kayanggaw na palaging nakaantabay sa mga bagong upload sa channel na ito, katulad ko. Ganon din po sa mahuhusay na voice actors na patuloy na nagbibigay buhay sa mga kwentong tampok araw-araw. Simula nang marinig ko ang isa sa mga kwentong iniere ninyo, wala na po akong araw na pinalampas. Halos napakinggan ko na ang lahat ng mga kwento ninyo. Kaya ngayon, nais ko namang ibahagi ang sarili kong karanasan noong ako'y 20 anyos pa lamang. Ako nga po pala si Philip, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ayun, tinamaan mo sa leeg yung bayawak. Grabe parang araw-araw mas lumalakas ka. Kaya nga ako nag-i-ensayo, di ba? Para mas gumaling. Tara na, kunin na natin yun. Para may ulam tayo mamayang hapunan. Siguradong matutuwa na naman si Lola Elias. Oo, lalo na't paborito niya to pag adobo. Lalo na kapag ikaw ang nagluto. Oo nga pala, Philip. Tapos mo na ba yung mga bayong at lukong na ilalako mo? Siyempre naman, pinagpuyat ako pa nga kagabi para may kasama ka bukas maglako ng mga langis ni Lolo Elias. Ay, buti naman. Akala ko mag-isa lang ako bukas eh. At least, makakapagpahinga ka ng maaga mamaya. Yun din plano ko. Nakakapagod maglako lalo na pag tirik na tirik yung araw. Pero Arya, narinig kita kagabi na may sinasabi ka. Pagsilip ko, tulog ka naman. Ha? Ganun ba? Di naman siguro ako sumigaw, no? Hindi naman, parang may kausap ka lang. Ha? Siguro dahil sa panaginip ko yun. Yung panaginip na may boses na paulit-ulit tumatawag sa'yo? Oh, yun nga. Ilang gabi na halos pare-pareho lang eh. Ewan ko ba kung bakit? Arya, babaylan ng nanay mo. Siya ang huling babaylan sa lahi nila. Baka kaya may boses na tumatawag sa'yo. Posibleng konektado yun sa kanya. Kung ganun, ibig sabihin, pwedeng buhay pa si nanay? Kailangan ko to sabihin kay Lolo Elias. Baka may alam siya tungkol sa mga panaginip ko eh. Kung ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng to. Nang makauwi na kami, nadatnan namin si Lolo Elias na nagsisiga ng mga dahon sa bakuran. Ugali niya yon tuwing hapon para raw mabawasan ang mga lamok sa paligid. Pagkakita niya sa amin, agad siyang ngumiti ng malapad. Lalo na nang mapansin niya ang bayawak na bitbit ni Philip. Lolo, tignan niyo po yung nahuli namin. Aba, ang laki naman yan. Mukhang mabubusog tayo mamaya. Si Arya pong nakatama. Isang tira lang sa pulagad. Syempre, seryoso tayo sa ensayo eh. Pero mas magaling ka pa rin gumamit ng pana kaysa sa akin, no? O, ayan ka na naman. Diba sabi ko na sa'yo, tigilan mo na yung pagmamaliit sa sarili mo. Magaling ka at alam kong mas gagaling ka pa. Nauna lang akong matuto pero kung ikukumpara mo yung bilis ng progreso natin, mas mabilis ka pang nakuwalat kaysa sa akin, di ba lo? Ay nako, kayo mga bata talaga. Pero tama si Philip, iha. Magaling ka. Kaya wag mong ibinababa ang tingin mo sa sarili mo. Taas noo pero wag lalaki ang ulo, ha? Syempre naman po. Tara na, Philip. Dalhin na natin yan sa may balon. Para makatay at malinis na natin. Sige.
Ayusin nyo na yan. Nakasalang na rin ang sinaing ko. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain, sinadya ko si Lolo Elias sa labas ng bahay. Ugali na kasi niyang tumambay roon tuwing matapos ang hapunan, kaya sinundan ko siya para makausap. Lola Elias! O Arya, may kailangan ka ba, Iha? May gusto lang po sana akong itanong. Tungkol po sa panaginip ko nitong mga huling araw. Simula po nung mag-18 ako, paulit-ulit na lang po sila eh. Ano bang klaseng panaginip yun? Lagi ko pong nakikita ang sarili ko sa gitna ng gubat. Tapos, may boses po na nagsasabi sa akin na panahon na raw po para pumunta ako sa sagradong duog at Sira na ang sagradong duog, Arya. Simula nang kunin ang mga gabunan ng ina mong si Sahira, unti-unting nalanta ang punong iyon, ang tahanan ng mga babaylan. At dahil doon, iniisip ko nang wala na talaga siya. pero sino naman po kaya ang tumatawag sa akin sa panaginip? Malamang galing yan sa pangungulila mo sa iyong ina. Kaya ka nagkakaroon ng mga ganong panaginip. Hayaan mo. Gagawang kita ng lana para mas kumalma ka at makatulog ng mahimbing nang wala nang kung ano-anong gumugulo sa isip mo. Maraming salamat po, Lo. Sige po, magpapahinga na po muna ako. Nakaramdam ako ng bahagyang lungkot dahil sa naging pag-uusap naming yon ni Lolo Elias. Inisip ko na lang na baka tama siya at wala naman akong ibang magagawa kundi tanggapin ang katotohanang hindi ko na talaga muling makikita si nanay. Kaya habang tumatanda ako, unti-unting nabuo sa isip ko ang hangaring makagante sa mga gabunang kumuha sa kanya. Kinuha ko ang isang lumang larawang nakakwadro sa ilalim ng aking damitan. Litrato ni nanay habang karga niya ako noong 1 taong gulang pa lang ako. Pangako, Nay. Pagbabayaran ng mga gabunang yun ang ginawa nila sa inyo. Arya, sino yung kausap mo dyan? Wala. Sarili ko lang. Uwe, parang umiiyak ka. Papasok ako ah. Sige lang, bukas naman yan. Oh, akala ko ba hindi ka umiiyak? Napuwing lang ako. Ang dami kasing alikabok dito eh. Mukhang kailangan ko na maglinis bukas. Sus, nung 1 araw ka lang naglinis no? Sabi niya marami ng alikabok eh. Ikaw, bakit ka pala gising pa? Matutulog na sana ako kaso parang may narinig akong pusang umiiyak. At kailan ka pa naging concern sa pusang umiiyak ha? O ayan, tumawa ka na kaagad. Sige na, matulog ka na. Maaga pa tayong maglalako bukas. Baka nakakalimutan mo ha. Simula pagkabata, wala talaga akong naitatago kay Philip. Para bang palagi niyang nararamdaman kapag may mali sa akin. Isang bagay na sobra ko talagang ipinagpapasalamat. Kung hindi dahil sa presensya niya at sa tulong ni Lolo, marahil hanggang ngayon ay dinaramdam ko pa rin ang pagkawala ni nanay. Kinabukasan, maaga pa kaming naglako ni Philip ng mga lukong at lana sa kabilang nayon. Lukong! Bayong! Dito na kayo! Magandang araw po ate. Bili na po kayo nitong lana. Mabisa pong panghilot at panghaplas. Arya, ang tagal na natin naglalakad. Pwede bang tumigil muna tayo doon sa may tindahan? Uuhaw na ako eh. Sige na nga. Nagugutom na rin ako eh. Tara, merienda muna tayo. Buti na lang may benta na tayo kahit papaano. Oh, anong gusto mo? Libre ko na. Nasus, wag na oy. May pera naman ako eh. Alam ko, pero gusto pa rin kitang ilibre. Kaya sige na, ano bang gusto mo? Arya. Huy, Arya.
Hindi ko na muna pinansin ang mga sinasabi ni Philip at pasimple akong luminga sa paligid. Pakiramdam ko kasi may nakamasid sa akin. Pero wala naman akong nakita na kahit anong kahina-hinala. Ipinilig ko na lang ang ulo ko. Iniisip na baka masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano. Uy, Ano ba, Philip? Lumayo ka nga ng konti. Masyado kang dikit eh. pasensya na. Para kasing hindi mo ako naririnig kanina eh. Naririnig naman kita eh. Ano lang? Parang may naramdaman lang ako nakatingin sa atin kanina. Hindi naman umiinit yung habak mo, no? Hindi naman. Mabuti kung ganun. Pero kapag uminit yan, sabihin mo agad sa akin ha. Kasi pag nangyari yon, kailangan na nating umalis dito. Saka ko lang napagtanto kung saang lugar na kami. Nasa nayon pala kami na sakop ng kuta ng mga aswang na gabunan. Mariin akong napapikit nang ma-realize ko yon. Hindi ko na malayang nakarating na pala kami sa mismong teritoryo ng mga kalaban. Huwag mo sabihin, hindi mo napansin kung anong nayon tong napasukan natin. Sa tingin ko, kailangan na talaga nating umuwi, Philip. Kapag may nakakita sa atin dito, lalo na sa akin, siguradong malalaman nilang may dugo akong babaylan. Ayoko na, mapahamak tayo. Ate, pa-plastic na lang po ng soft drinks. Dadali na lang namin. Ito po yung bayad, salamat po. Tara na Arya, bilisan natin. 2:00 ng hapon nang makauwi kami sa bahay. At nadatnan namin si Lolo na nagsasali ng lana sa mga botelya. Paglapit namin, nagmano kaming dalawa ni Philip bago umupo sa upuang nasa harapan niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Lolo habang palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa. Oh, anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit parang namutla kayo? Napadayo po kami sa nayon ng mga gabunan. Ano? Mabuti na lang at hindi kayo umabot sa dulo ron. Muntikan na nga po, Lo eh. Buti na lang po talaga. Pinaalalahanan ako ni Phyllis. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Pero sa susunod, mag-ingat kayo ha. Laging maging mapagmasid. Pabuti na lang at walang aswang na nakamoy sa'yo. Ibang-iba ang amoy ng dugo mo, lalo na't may lahi kang babaylan. Kaya nga po agad kaming umuwi eh. Kasalanan ko po. Hindi ko nasabi agad kay Arya nung nasa bungad pa lang kami. Ang saya niya po kasi habang tinitignan yung mga bulaklak sa daan. Kaya naman pala. Sige, hayaan mo Arya. Gagawa kita ng lana na pwede mong gamitin kapag naglalako ka. Para hindi maamoy ng mga gabunan ng dugong babaylan mo. At isipin na lang isa ka lang karaniwang tao. Sige po. Salamat po, Lolo Elias. Kinabukasan, bago kami maglako, binigyan niya ako ni Lolo ng isang bote ng langis. At tulad ng bilin niya, naghaplas ako noon. Hindi ako komportable, pero kailangan kong tiisin para sa sarili kong kaligtasan. Lalo na't, balak na naman naming dumaan ni Philip sa nayon ng mga gabunan. Sana talaga tumulab nung binigay ni Lolo Elias. Bakit? Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Ewan ko. Ang gulo kasi ng pakiramdam ko eh. Para bang may parte sa akin na gusto pang makita ako ng mga gabunan. Hoy, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Baka may makarinig sa'yo. Alam mo namang malakas ang mga yon kahit tirik ang araw. Alam ko naman. Pero di ko maiwasan eh. May parte sa akin na naniniwalang baka buhay pa si nanay. Siya nga pala, ano bang sinabi sa'yo ni Lolo Elias? Sabi niya, malabo raw na buhayin pa ng mga gabunan si nanay. Banta kasi ang mga babaylan sa kanila eh. Kaya halos imposibleng buhayin nila ang katulad niya.
Hindi na nagsalita pa si Philip. Sa halip, lumapit siya sa akin at marahang tinapik ang balikat ko. Nang tumingin ako sa mga mata niya, agad kong nakita roon ang awa. Pero bukod doon, may kung ano pa akong nababasa. Isang bagay na hindi ko paganap na maunawaan. Ay, nako, ang aga-aga, drama agad eh. Tara na nga, para makarami na tayo ng benta. Sige. Manong, bili na po kayo ng langis, panghaplas at panghilot. Epektibo po to, lalo na po sa masakit na kasukasuhan. Aba, mukha na ba talaga akong matanda sa paningin mo, Iha? Ah, hindi naman po ganon. Mukha lang po kayong masipag, kaya naisip ko po na baka sumasakit din po yung katawan nyo, lalo na po sa gabi. Nakakatuwa ka talaga. O sige, magkano ba yan? Magsasalita pa sana ako nang bigla akong hinila ni Philip at itinago sa likuran niya. Napakunot ang noo ko at tumingin sa mama. May nakapaskil na ngising para bang hinahamon niya ang kaibigan ko. Philip, ano ka ba? Bibili lang naman siya ng langis eh. Wala akong tiwala sa kanya, Arya. Hindi mo ba napansin kung paano siya tumitig sa'yo? Parang, ewan, may iba siyang balak. Ilan pong bote yung kukunin niyo? Nakakatuwa naman kayong dalawa. Iha, nobyo mo ba to? Sobrang bantay sarado sa'yo eh. Ah, hindi po. Kaibigan ko lang po siya. At saka, wala pa po sa isip ko ang mga ganyan. O siya, bigyan mo na ako ng 3 bote. Kapag nagustuhan ko, bibili ulit ako sa'yo. Talaga po? Oo naman. Naku, maraming salamat po. Ito po, 3 bote. Parang may kakaiba nga sa mamang yun. Pero wala naman akong nararamdamang takot o pangamba. Para bang may bumubulong sa akin na pagkatiwalaan ko siya. Pero agad ko ring isinantabi ang ideyang yon, lalo na't nasa nayon kami ng mga aswang. Posible ang kahit ano sa lugar na yon, lalo na ang pangmamanipula o hipnotismo. Iniabot ko sa mama ang 3 bote ng langis. At matapos kong makuha ang bayad, nagpaalam na rin kaming aalis. Hindi ko talaga gusto yung paraan ng pagtitig sa'yo ng mamang yun, Arya. Sa susunod, wag mo na siyang lalapitan. Ikaw talaga, sobra ka mag-alala. Eh, kasama naman kita eh. Sigurado akong walang mangyayari sa akin. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan eh. Oy, ano yan? Bakit bigla mo namang niyayakap yung braso ko? Lumayo-layo ka nga. Hindi na tayo mga bata ha, dalaga ka na, binata naman ako. Kaya please, wag ka basta-basta yung mayakap dyan. Nararamdaman ko pa naman yung ano mo. Ano yun? May sinabi ka ba ha? Sabi ko, wag ka basta-basta nangyayakap. Sus, braso lang naman eh. OA mo talaga minsan eh no? Aaminin kong bahagya akong nailang sa sinabi ni Philip. Hindi ko napagtanto na kailangan na pala naming pag-isipan ng mabuti ang mga kilos namin at isaalang-alang ang nararamdaman ng isa't isa bago gumawa ng anumang aksyon. Pero minsan, naiisip ko rin na baka may nagugustuhan na si Philip at ayaw lang niyang makita ng babaeng yon na palagi akong nakadikit sa kanya. Nagkibit-balikat na lang ako habang naglalakad at nagpatuloy sa paglalako. Mga bandang 2:00 ng hapon, umuwi na rin kami. Lo, naubos po yung mga langis na paninda ko oh. Tingnan niyo po. Aba oo nga, ang galing nyo ah. O siya, ano bang gusto nyong ulam mamaya? Magluluto ako habang nag-iensayo kayo. Adobong pato po, Lo. Ay, opo, miss ko na rin po yun. Ay, teka lang. Baka po, may bunga na yung mga pinya sa likod ng bahay. Meron na.
Oo, buti naalala mo pa. Lo, tutulungan ko po kayo mamaya sa pagkatay. Magpapahinga na po muna ako, Lo. Medyo inaantok na po ako eh. Pasado 6:00 na ng gabi nang makarinig ako ng katok sa pinto ng kwarto ko. Pupungas-pungas akong tumayo para pagbuksan kung sino man ang nasa labas. At bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Philip. Kumusta? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Oo. Kung hindi ka lang kumatok, baka tuloy-tuloy na sana yung tulog ko eh. Buti naman. Sige, tara na't maghapunan. Nasapag na si Lolo Elias. Mukhang napasarap ang tulog mo Iha. Siguro po napagod lang ako talaga kanina sa paglalako. Oh, tara na't kumain. Si Philip nga pala ang nagluto niyan. Sumakit kasi yung tuhod ko kanina. Oh, kumusta naman po yung tuhod niyo, Lo? Gusto niyo po ba nahaplasan natin ng langis? Hindi na Iha. Kaya ko pa naman ang sarili ko. Akin na yung plato mo. Lalagyan kita ng ulam. Eto, salamat. Sigurado kung magugustuhan mo yan, Iha. Sarap nga! Mas masarap pa kaysa sa una mong luto ng ganito. Uy natututo ka na talaga. Oh, kita mo. Pwede na talaga mag-asawa to. Oy, Philip! Ayos ka lang ba? Eto, tubig oh. Oo, ayos lang ako. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Philip nang tingnan ko siya. Si Lolo naman ay panakaw na nakangisi habang kumukuha ng sarili niyang pagkain. Kinabukasan, habang naglalako kami ni Philip, saka naman siya nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Arya, sa tingin ko kailangan na talaga nating umuwi. Lalo pang sumasakit yung tiyan ko eh. Baka mamaya dito pa ako sa daan maabutan. Nakakahiya sobra. Ay, kaya pala basang-basa ka ng pawis. Sana sinabi mo agad. Alam mo namang nasa kuta pa tayo ng mga kalaban eh. Eto. Haplasan mo muna yung tiyan mo nitong langis. Mukhang hindi lang langis ang kailangan ko ngayon. Kailangan ko rin ng banyo. Mukhang... ang baho, Philip. Para kang kumain ng bugok na itlog. Naman nangasar ka pa. Tulungan mo na lang kaya ako maghanap ng bahay na may mabait na may-ari para makagamit ako ng banyo. Iha, nandito kayo ulit. Tamang-tama, bibili sana ulit ako ng langis. Nagustuhan ng mga kamag-anak ko kaya kukuha pa sila. Anak ng tinapay, ngayon ka pa talaga sumulpot. Magandang araw po. Medyo nagmamadali lang po kami ngayon kasi... Mukha nga. Bakit hindi mo na kayo dumaan sa bahay nang makagamit na ng banyo yung kaibigan mo? Talaga po? Naku, maraming salamat po, Manong. Kukontra pa sana si Philip, pero pasimple ko siyang pinanlakihan ng mata. Wala na talagang silbi ang pride niya kung sa mismong kalsada pa siya magkakalat. Kaya kahit halos hindi na maipinta ang mukha niya sa sobrang sakit ng tiyan at pag-aalangan, sumunod pa rin kami sa mama. Ilang sandali lang, narating namin ang dulo ng nayon at isang malaking bahay na gawa sa kahoy ang bumungad sa amin. Dito po kayo nakatira? Oo, Iha. Sige, tuloy kayo sa loob. Siya nga pala, Iho. Naroon sa likod ang banyo. Nag-iisa lang yun kaya hindi ka maliligaw. Salamat po. Kahit pala medyo ma-pride yung kaibigan mo, marunong pa rin magpasalamat. Ganyan lang po talaga siya. Pero mabait po yun, promise. O siya,
Bakit hindi na lang natin siya hintayin sa loob? Nako, hindi na po kailangan. Dito ko na lang po siya ihintayin. Wala naman akong balak na kung ano sa'yo, Iha. Kung yun ang iniisip mo, nasa loob nga ang asawa ko. Gusto mo ba siyang makilala? Hindi po ba siya magagalit na nagdala po kayo ng bisita? Hindi yun. Sa totoo lang, matutuwa pa nga siya kapag nakita ka. Alam mo, matagal na namin gustong magkaanak. Kaso hindi kami nabiyayaan, kaya kami lang dalawa dito sa bahay. Nakakalungkot naman po pala, Mang Felix. Ay nako, huwag ka malungkot, Iha. Hindi pa naman kami sumusuko. Malay mo, maging mabait pa rin ang tadhana. Ay siya nga pala, pangalawa na natin pagkikita pero hindi pa tayo nagpapakilala. Ako nga pala si Felix. Arya po ang pangalan ko, Mang Felix. Felix? Mahal? Ikaw na ba yan? Mahal, ito nga pala si Arya. Yung pinagbilang ko ng mga langis na panghaplas. Ganun ba? Magandang araw sa'yo, Iha. Ako nga pala si Sahira, asawa ni Felix. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko nang makita ko ang asawa ni Mang Felix. Hindi ako maaaring magkamali. Siya, si Nanay. Pero hindi ko maintindihan kung bakit tila hindi niya man lang ako nakikilala. Gusto ko na sanang umiyak dahil pakiramdam ko sobrang bigat na ng dibdib ko. Pero pinilit kong magpakatatag at umasta na para bang noon ko pa lang siya nakita. Magandang araw din po, Aling Sahira. Natutuwa akong makilala ka, Iha. Ako rin po. Halika, bakit hindi ka muna pumasok? Maghahanda ako ng merienda. Naku, nakakahiya naman po. Baka masyado na po kaming abala dito. Lalo na po yung kaibigan ko. May kasama ka pa pala. Oo, mahal. Sumama kasi yung tiyan ng kasama niya kaya inaya ko na sila rito para makagamit ng banyo. Ay, ganun ba? Abay, mabuti na lang talaga at nakita kayo ni Felix. Oo nga po eh. Kaya sobra pong nagpapasalamat po ako sa kanya. At pati na rin po sa inyo. Nang makapasok kami sa bahay nila, otomatiko akong napatingin sa paligid. Malawak ang sala at sa harap ng sofa set ay nakasabit ang isang malaking litratong nakakwadro. Kita sa itsura nila na matagal na yon at kuha nung ikinasal sila. Nang lapitan ko, napansin ko ang taong nakasulat sa bandang kanang ibaba. At nagtataka ako kung bakit kuha pa yon noong hindi pa ako isinisilang. Magdadalawampung taon na po pala kayong kasal? Oo, Iha. At kung nagkaanak sana kami, baka kasing edad mo na siya ngayon. Siya, maiwan ko muna kayo. Maghahanda lang ako ng merienda. Mabuti pa nga. Sige Iha, upo ka muna rito, relax ka lang. Hindi nagtagal, dumating na rin si Philip. Nahihiya pa sana siyang pumasok. Pero eksaktong lumabas mula sa kusina si Aling Sahira. May dalang pinggan ng tinapay. Maging si Philip ay nanlaki ang mga mata nang makita siya. Aling Sahira? Iha, ito ba yung sinasabi mong kaibigan mo? Ba't parang kilala niya na ako Oo po, Aling Sahira. Siya po si Philip. Bakit? Siya nga po pala. 5 bote lang po tong mga natira kong langis. Ilan po ang kukunin ninyo? Kukunin na namin lahat yan, Iha. Siya, bago kayo umalis, magmerienda muna kayo. Naku, sobra-sobra na po ang abala namin sa inyo.
Ano ka ba? Wala yun. Mas masaya nga ako kapag may tao dito sa bahay. Kami lang kasi ni Felix dito at minsan, pag umaalis siya, nakakaburyong din mag-isa. Sige po. Sige na, kumain na kayo. Masamang tanggihan ng grasya. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ha. Sa ngayon, makisakay ka na lang muna. Habang pauwi, sunod-sunod ang tanong ni Philip. Pero hindi ko muna siya sinagot hanggat hindi kami nakakalabas ng nayon. Pagdaan namin sa bahaging walang mga bahay, doon ko na binitawan ang bigat ng dibdib ko. Nang hihina akong napaupo sa isang bato sa lilim ng punong mangga at tahimik na umiyak. Arya. Arya, sabihin mo nga sa akin. Di ba siya yung nanay mo? Bakit Aling Sahira ang tawag mo sa kanya? Tama ka. Si nanay yun. Pero, hindi niya ako naaalala. Kaya Aling Sahira ang tawag mo. Hindi mo magawang tawagin siyang nanay. Oo. Hanggat hindi ko alam ang totoo, hindi ko kayang tawagin siyang nanay. At ang gusto kong malaman ng katotohanan, Philip. Gusto kong malaman kung isa ba si Mang Felix sa mga gabunang kumuha sa kanya noon. Mariin kong naikuyom ang mga kamay ko habang patuloy ang pagluha. Umupo si Philip sa tabi ko at marahang hinagod ang likod ko para aluin ako. Pag-uwi namin, agad kong hinanap si Lolo para makausap siya tungkol kay nanay. Habang si Philip naman ay dumiretso sa banyo dahil sumama na naman ang tiyan niya. Lo, tama po ang hinala ko. Buhay pa si nanay. Nagkita kayo? Opo. Sumama po kasi yung tiyan ni Philip sa daan. Kaya napadpad po kami kina Mang Felix para makigamit po ng banyo. Ano naman ang sinabi niya sa'yo? Hindi niya po ako kilala eh. Imposible yun, Iha. Maliban na lang kung nasa ilalim siya ng impluwensya ng isang malakas na gabunan. Hindi po kaya gabunan si Mang Felix? Kung sino man ang may hawak sa nanay mo ngayon, Arya, malakas ang kutob ko na isang ang gabunan yun. Ano ang balak mo? Babawiin ko po si nanay, Lo. Ang dami ng taon na nawala sa amin. Ngayon na nakita ko siyang buhay, kailangan ko nang kumilos. Maigi, Iha. Asahan mong tutulungan ka namin ni Philip na mabawi ang nanay mo mula sa mga gabunang yun. Ano man ang mangyari? Ipinagpaliban muna namin ni Philip ang paglalako at itinuon ang oras sa pag-iensayo. Alam kong wala akong panama laban sa mga gabunan. Pero hindi ako papayag na matalo nang hindi man lang lumalaban. Tinutulungan ako ni Philip sa bawat ensayo. At si Lolo naman ang nagbibigay sa akin ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang na gabunan. Kailangan buo ang loob mo, Iha. Mahirap kalaban ng mga gabunan. Maliksis sila. Para silang hangin kung kumilos. Kahit wala silang pakpak, kaya nilang lumipad. Magsisinungaling po ako kung sasabihin kong hindi ako natatakot. Pero alang-alang po kay nanay, handa po akong isang tabi ang takot ko. Huwag kang mag-alala, Arya. Nandito lang kami ni Lolo Elias para sa'yo, sa bawat hakbang mo. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, muli na naman akong dinalaw ng tinig ng isang babaeng galing sa panaginip ko. Katulad ng nauna, hinihikayat na naman ako ng tinig na yon na pumunta sa sagradong duog na nasa gitna ng kagubatan. Nay! Nay! Kayo po ba yan, Nay? Nasaan ka, Nay? Arya, gising, huy. Gising ka, nananaginip ka. Philip! Pareho na naman ba?
Yung paulit-ulit mong panaginip? Oo eh. Pero ngayon, mas malakas na yung boses. Parang boses na talaga ni nanay yung naririnig ko. Ano sinasabi niya? Pinapapunta ka pa rin ba sa sagradong duog? Oo. At sabi niya, kailangan ko nang makuha ang basbas ng bathala. Kung ganon, bakit hindi na lang natin puntahan bukas? Diretso tayo sa sagradong duog na yan. Pero sabi ni Lolo Ilyas, sira na raw yun eh. Simula nang makuha ng mga gabunan si nanay, unti-unti nang nalanta yung matandang puno. Wala na raw talagang natira sa sagradong duog. Kung ganon, bakit ka pa rin dinadalaw ng panaginip na yun? Hindi ko rin alam eh. Teka, anong oras na ba? Mag-aalauna pa lang. Gusto mo ba bantayan kita hanggang makatulog ka ulit? Baliw, huwag na ano. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Ayos lang ako. Pinilit kong bumalik sa tulog. Pero para bang may kung anong pumipigil sa akin. Hindi ko na nga alam kung ilang beses na akong nagpabiling-biling sa higaan. Hanggang sa makarinig ako ng mahihinang bulong kung saan-saan. Nang tingnan ko ang orasan, 3:00 na ng madaling araw. Dahil sa kuryosidad, bumangon ako para alamin kung saan nanggagaling ang mga bulong. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at tumingin sa labas. Teka, wala namang tao. Saan naman nanggagaling yung mga bulong na yun? Hindi kaya guni-guni ko lang niya? Ay, makainom na nga lang ng tubig. Teka, parang mula sa kwarto ni Lolo Elias nanggagaling yung mga bulong ah. Marahan kong tinungo ang kwarto ni Lolo. At nang mapansing bahagyang nakaawang ang pinto, sumilip ako sa loob. Nagtaka ako dahil wala namang kakaibang makikita roon. Mas lalo pa akong naguluhan nang mapansin kong wala rin si Lolo sa higaan niya. Aalis na sana ako, pero para bang may puwersang humihila sa akin para pumasok. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang binuksan ng malaki ang pinto. Lalong luminaw ang mga bulong hanggang sa mapatingin ako sa isang maliit na angka sa sahig. Ay, Poktan! Shh! Halika na, Arya. Hindi ka dapat pumasok dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Delikado ang buhay mo, Arya. Kaya halika na. Kailangan na kitang mailayo rito ngayon na. Teka nga, Philip. Ano ba talaga nangyayari ha? Bakit tayo umalis ng bahay? Sinabi ko na sa'yo, Arya, nasa panganib ang buhay mo. Wala na akong nagawa nang bigla akong hilahin ni Philip palabas ng kwarto ni Lolo. Hanggang sa makalabas kami ng bahay, mahigpit pa rin ang kapit niya sa kamay ko. Mabilis ang bawat hakbang niya, kaya pilit ko siyang sinasabayan. Pero kalaunan, hindi ko na kinaya ang pagod. Napahinto ako at nagpumiglas mula sa pagkakahawak niya. Di lalo kung nasa panganib ako, bakit tayo lumabas? Hindi mo ba ako mas iingatan kung kasama natin si Lolo Elias ha? Dahil nasa loob mismo ng bahay ang tunay na kalaban. Nasa loob? Ano? Si Lolo Elias ba ang tinutukoy mo ha? Marahan lang siyang tumango habang unti-unting umiigting ang panga niya. Hindi ko pa rin matanggap ang nalaman ko. At ilang sandali lang, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Napapikit ako at napahawak sa ulo ko. Muntik na akong matumba. Buti na lang, maaga pa akong nasalo ni Philip.
Arya, ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng ulo ko. Parang, Arya! Hoy, Arya! Muli ko na namang narinig ang tinig ng babae. Hanggang sa hindi ko na namalayang, sinusundan ko na pala kung saan ang gagaling ang tinig na yon. Para akong nawala sa sarili. Naglalakad nang wala sa tamang wisyo. Hanggang sa maramdaman ko na lang na may humawak sa palapulsuhan ko. Arya, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Philip, yung boses, sabi niya, puntahan ko raw yung sagradong doog. Kung ganon, baka hindi pa talaga yung tuluyang nasira. Tara, sasamahan kita. At kapag nakita na natin yun, saka ako sasabihin sa iyong lahat ng natuklasan ko. Walang sabi-sabi akong tumango at sabay kaming tumakbo papunta sa gitna ng gubat. Hindi naman kalakihan ang gubat na yon, kaya hindi rin nagtagal bago kami makarating sa isang napakalaking puno. Doon mismo nanggagaling ang tinig. Namangha ako sa itsura nito dahil sa sobrang yabong at sobrang taas ng puno. Nakapalibot pa sa mga dahon ang mga alitap-tap na para bang maliliit na ilaw na kumikislap sa dilim. Ito na kaya yun? Baka nga. Ito lang naman ang pinakamalaking puno rito. At tignan mo, yan lang ang puno na pinalilibutan ng mga alitap-tap. Oo nga. At saka, tumigil na yung boses kanina. Pagdating natin dito, bigla siyang natahimik. Arya, parang lumalakas yung hangin. Tila ba may buhawi sa gitna ng gubat at nililipad ng hangin ang mga tuyong dahon. Ilang sandali pa, may narinig na naman akong tinig. Parang nagmumula mismo sa loob ng puno. Kaya kahit malakas ang hangin, tumayo ako sa harap nito. Unti-unti namang lumapit sa akin ang mga alitap-tap hanggang sa tuluyan nila akong pinalibutan. Arya, iyan na ba yung tinatawag nilang basbas ng bathala? Tinatanggap ko po ang tungkuling inaatang niyo sa akin. Tungkulin? Naramdaman ko ang pagdaloy ng init sa buong katawan ko. Hanggang sa unti-unti kong maramdaman na para bang gumaan ang bawat hinga ko. Naging payapa ang tibok ng puso ko. At may kung anong kakaibang lakas ang bigla na lang dumaloy sa akin sa mga sandaling yon. Arya, nagliliwanag ka. Pinapasbasan na ako ng bathala at binigyan niya na ako ng misyon. Patayin mismo ang masamang gabunan. Ngayon nakuha mo ng basbas, kailangan mo nang malaman ng totoo. Arya, si Lolo Elias, hindi siya ang iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko ang usapan nila ng isang matandang babae. Pinag-uusapan nila kung paano ka patayin. Sa harap mismo ng mga magulang mo. Yung kasama natin sa bahay. Hindi na siya ang totoong Lolo Elias. Isa siyang impostor. Ano? At plano ka nilang gamitin laban sa tunay mong ama. Tunay na ama? Ibig sabihin, si Mang Felix? Oo, Arya. Si Mang Felix, ang totoong ama mo. Kaya pala, may litrato sila ni nanay. Totoo ba lang? Ikinasal sila. Bago pa ako ipagbuntis ni nanay. Pero, bakit hindi niya ako nakikilala? Hindi totoong hindi ka niya naaalala, anak. Mang Felix? Simula ngayon, pwede mo na akong tawaging tatay kung gugustuhin mo. Masaya akong dumating na rin ang araw na to. Matagal kitang gustong lapitan, pero mas pinili kong bantayan ka mula sa malayo para ligtas ka. Po?
Paano naman po ako mapapahamak? Oras na malaman ng impostor na matandang yun na alam mo na ang totoo, papatayin ka niya. Yan ang ayokong mangyari, anak. Kaya mo ba kinuha si nanay? Dahil alam mong hindi na talaga si Lolo Elias yun? Oo, anak. Patawad kung naiwan ka namin sa kanya. Pero nakita ko namang hindi kanya pinabayaan. Kayong dalawa ni Philip. Yun ay dahil may kailangan siya sa amin. Hindi yun pagmamalasakit. Narinig ko mismo mula sa bibig niya. Inaalagaan niya kami para sa pansarili niyang interes. At lalo na si Arya. Alam niyang mamamatay siya kung hindi niya mamamanipulang kaysa isang anak ng isang babaylan. Totoo yun. At higit pa doon, isa ring gabunan ng matandang yun. Isang gahaman at ambisyosong nilalang na gustong agawin ng trono mula sa akin. Ang totoo niyan, siya ang tiyuhin ko. Si Mario. Pareho kaming napanganga ni Philip sa revelasyong yon ni Mang Felix. Na siya pala ang tunay kong ama. Wala na akong ibang naramdaman noon, kundi galit sa ginawa ng tiyuhin ni tatay sa pamilya namin at kay Philip. Hindi ko akalaing yung taong pinaniwalaan naming nagpoprotekta sa amin ay siya palang sumisira sa amin. Ngayong alam mo na ang buong katotohanan, anak. At ngayon nakuha mo na ang basbas ng bathala. Hayaan mong lumaban ako sa tabi mo. Harapin natin si Tio Mario at pagbayarin siya sa lahat ng kahiyupang ginawa niya sa pamilya natin. Sasama rin ako sa inyo. Kailangan niyang managot sa lahat ng inosenteng buhay na kinuha niya. Arya! Philip! Mga apo! Nasaan kayo? Nandiyan na siya. Hindi niya na tayo maluloko. Magtatago muna ako. Magpanggap kayong wala kayong alam. Pero kapag nagtangka siyang saktan kayo, lalabas ako. Sige, tay. Mga apo! Nasaan na kayo? Lolo Elias? Arya, Iha, Philip. Mabuti at magkasama kayo. Ano bang nangyari? Bakit kayo lumabas ng bahay? Si Arya po kasi naglalakad ng tulog. Ayaw magising kaya sinundan ko na lang. Loko ka talaga, bata ka. Eh di sana binuhat mo na lang pabalik sa kwarto niya. Hindi ko po kinaya Parang mas mabigat siya kanina. Mas mabigat pa yata kaysa sa 2 sako ng bigas. Ano? Paano naman mangyayari yun? Eh tignan mo nga ang katawan niya. Matangkad lang pero payat. Imposibleng hindi mo siya kaya. Pasensya na po, Lo. Hindi ko rin po alam kung bakit ako nandito eh. Sinabi ko naman po sa inyo nung nakaraan. Yung tungkol sa panaginip, hindi ba? Kaya ka ba napunta rito? Siguro po. Dito kasi ako dinala ng mga boses na naririnig ko sa panaginip ko eh. Ang sabi niyo po, sira na ang sagradong duog. Pero bakit nandito pa rin po itong malaking puno? Hindi ko rin alam. Ang alam ko nalanta na yan noon. Akala ko patay na. O ano naman ang nangyari? Ngayon narito ka na. May naramdaman ka bang kakaiba? Wala po. Ibig sabihin, kahit buhay pa yung puno, wala nang silbi ang pagpunta mo rito. O baka napasok na ng mga kalaban ng isipan mo. Baka yung mga boses, gawa nila. Ang mas mabuti pa, umuwi na tayo. Malakas ang kutob ko. Dinala kayo rito para paslangin. Opo. Pasensya na po. Teka Arya, uuwi ka pa rin doon? Kahit alam mo na yung totoo. Alam kong hindi ako pababayaan ni tatay. Magtiwala ka lang. Tara na. Bago pa makatunog ang matandang yun na alam natin ang lahat. Nagpakawala na lang ng malalim na hininga si Philip bago tumango at sumabay sa akin sa paglalakad. Ramdam kong nakasunod sa amin si tatay. Kaya lalong lumakas ang loob ko. Pero hindi namin inasahan ang tumambad pagdating namin sa bahay. Isang matandang nakangisi habang diretsyo ang tingin sa akin. Nakalugay ang mahabang puting buhok niya na abot bewang. Mapula ang bibig at maiitim ang kanyang mga ngipin.
Lo, sino po yung matandang yun? Siya ang Lola Marina nyo, ang nakatatanda kong kapatid. May kapatid pa po pala kayo? Bakit ngayon lang po siya nagawi rito? Galing siya sa malayong probinsya. Wala na raw siyang natitirang pamilya ron, kaya dito na muna siya. Pero Lo, bakit hindi nyo man lang po siya nabanggit kahit kailan? Akala po namin matagal na siyang patay. At ang sabi niyo pa nga po, nakababatang kapatid niyo ang namatay. Sabi niyo, 2 lang kayong magkapatid. Kaya paano niyo naman po ipapakilala sa amin na may nakakatanda pa kayong kapatid? Saglit na nagkatinginan ang 2 matanda na para bang nag-uusap gamit lang ang mga mata nila. Ilang sandali pa, bumaling sa amin si Lolo. Humugot ng malalim na hininga at saka nagsalita. Ang totoo kasi niyan, anak si Ate Marina ng nanay namin sa pagkadalaga. At dahil ayaw niyang maging pabigat sa mga magulang namin, lalo na noong nabubuhay pa ang nakababata kong kapatid, bumukod siya. Nagtrabaho siya sa malayo para tustusan ang sarili niya. Napangisi na lang ako dahil sa talinong taglay ng matanda. Alam na alam niya kung paano umiwas sa mga tanong namin ni Philip. Pero ngayong alam na namin ang totoo, hindi na niya kami kayang iligaw sa mga kwento niya. Tumangu-tangu ako bilang pagkunwaring pagsang-ayon. At hindi ko rin pinalampas ang paglitaw ng maliit na ngisi sa mukha ng 2 matanda bago sila tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Akala siguro nila maluloko nila tayo ng ganyan. Hayaan mo na sila. Tingnan natin kung hanggang saan naabot ang pagpapanggap ng 2 yan. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ba mga aswang sila? So kailangan nating magtago ng mga pangontra sa katawan natin. Dahon, asin, bawang, kahit ano. Teka, yung habak mo. Kailangan nating buksan yung habak. Kailangan nating malaman kung ano talagang laman nun. Imposibleng bibigyan ako ng proteksyon ng mga kalaban, di ba? Tama ka. Pero pumasok muna tayo. Baka maghinala sila kung masyado tayong natatagalan dito. Sige. Pero mas mabuti kung hindi muna tayo matutulog. Magmamatsyag muna tayo sa paligid. At dapat, lagi tayong may bagong pangotra. Nang pumasok kami sa bahay, nadatnan naming nag-uusap sina Lolo Elias at Lola Marina. Hindi ko talaga gusto ang presensya ng matandang babae, pero nagpanggap na lang ako at binati siya. Ganon din ang ginawa ni Philip. Bago kami nagpaalam, natutuloy na sa kanya-kanya naming silid. Hihiga na sana ako noon nang bigla akong makarinig ng mahinang pagkatok sa dingding. Arya! Arya! Oh, bakit? Nabuksan mo na ba yung habak mo? Hindi pa. Pero bukas na natin gawin. Para mapalitan na rin natin ang laman. Kung sakaling hindi nga talaga pangontra to. Mabuti pa nga. Ayos ka lang ba dyan? Gusto mo bang samahan kita? Mas maigi na magkasama tayo para mabantayan natin ang isa't isa. Nasa poder tayo ng mga kalaban ngayon. Hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Napaisip ako sa sinabi ni Philip noon. May punto naman talaga siya. At alam ko ring hindi siya gagawa ng kahit ano na ikagagalit ko. Kaya pumayag na rin ako. Pagkapasok niya sa kwarto ko, agad niyang isinara ang pinto. Pagkatapos, lumapit siya sa akin at nag-usap kami ng mahina ang boses. Kailangan natin manatiling gising, Arya. Oo, alam ko. Baka nga ikaw pa ang unang makatulog sa atin dyan eh. Aba, ako pa talagang hinamon mo. Bakit? Makikipagpustahan ka na naman ha? Siyempre hindi. Hindi ngayon ang oras para sa pustahan. Mabuti naman at alam mo.
Tahimik lang kaming dalawa habang nakikiramdam sa paligid. Ilang oras din kaming ganon. At nang mapalingon ako kay Philip, napailing na lang ako nang makita kong nakapikit na siya. Tinatablan na rin ako ng antok noon dahil 2:00 na ng madaling araw. Papikit na sana ako nang bigla kong marinig ang mahihinang kalampag kung saan-saan. Sinundan pa ng mga mahinang sigaw. Agad kong tinapik ng paulit-ulit ang pisngi ni Philip para gisingin siya. Philip, gising! Hoy! Philip, gising! Ay, Arya, ano ba? Sabi ng gising eh. Pakinggan mo nga na mabuting ingay. Anong ingay? Umangon ka dyan. Halika rito. Pakinggan mo. Lulugo-lugo siyang sumunod sa akin at ginaya ang ginagawa ko. Idinikit niya ang kanang tenga niya sa dingding. Magkakrus pa ang mga kilay habang pinakikinggan ang ingay mula roon. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata niya at agad niyang hinawakan ang mga kamay ko. Mukhang may tao sa sekretong silid ni Lolo Elias. Sikretong silid? Oo, yung nasa ilalim ng lupa, sa mismong kwarto niya. Teka, oo nga. Yun yung nakita ko sa sahig nung gabing nagising ako eh. Yung nakaangat na tabla. Doon pala ang pinto. Oo, Arya, tama ka. Yun na yun. Sino kaya ang may kinulong nila ron? Yan ang kailangan nating alamin. Dahil walang kisame ang bahay ni Lolo at hindi rin kataasan ang mga dingding, umakyat si Philip sa upuan at sumilip kung may tao sa labas. Pati na rin sa kabilang kwarto kung saan naroon ang silid ni Lolo. O ano, nakasilip ka ba? Nasa labas ba sila? Sa tingin ko, wala silang tao dito sa bahay. Oo, baka naman. Nagpapanggap lang sila. Kunwari walang tao. Pero ang totoo, inaabangan lang nila kung kailan tayo gagalaw. Yang habak mo, akin na nga. Bakit? May maipapalit ka na ba sa laman nito, ha? Wala, pero hindi mo na kailangan yan. Nasa iyo na ang basbas ng bathala. Isa ka ng babaylan, katulad ng nanay mo. Tama ka. Sandali lang. May kukunin ako. Ano na naman yun? Ito. Yung libro ng mga orasyon. Pamana pa ng mga ninuno namin. Hindi to alam ni Lolo Elias. Bawal daw talaga tong mawalay sa akin, sabi ni nanay, bago siya kunin ng mga gabunan. At wala raw dapat ibang makaalam na hawak ko to. Sigurado ka bang hindi alam ni Lolo Elias ang tungkol dyan? Sigurado. At kahit malaman pa niya, hindi niya rin to mababasa. Bakit naman? Kasi tingnan mo. Nagtatakang kinuha ni Philip ang libro mula sa kamay ko at agad niya itong binuklat. Mas lalo pang dumami ang kunot sa noo niya bago siya muling tumingin sa akin, sabay turo sa nilalaman ng libro. Paano naman niya mababasa yan wala naman nakasulat dito. Makikita lang ang laman nito kapag may basbas ng bathala. Tanging ang mga hinirang na babaylan lang ang may kakayanang makakita ng totoong nilalaman ng librong to. At ngayon, ganap na akong babaylan. Kaya ko na ring basahin lahat ng nakaukit dito. Grabe, ibang klase talaga kayo. Parang may sariling mundo ang mga babaylan. Ibig sabihin, kaya ko na ring lumaban. Makakasabay na ako sa mga orasyon ni Lolo Elias. So, ano? Papasokin na ba natin yung sikretong silid ng matandang yun? Dala ang antigong libro ng mga babaylan. Pinuntahan namin ang sikretong silid kung saan nanggagaling ang mahihinang sigaw at kalampag. Wala roon ang dalawang matanda. At hindi namin alam kung ano ang pinagkakaabalahan nila sa mga oras na yon. Kaya minadali namin ni Philip ang bawat kilos.
At pagdating namin sa ilalim ng silid, nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sino ang nakakulong doon. Nay? Paano? Paano? Anak, salamat at ligtas ka pa. Pero hindi na kayo dapat pumunta rito. Umalis na kayo. Iligtas niyo ang mga sarili niyo. Pero Nay, hindi ko kayo kayang iiwan. Hindi ako aalis nang hindi ko kayo kasama. May masama silang balak sa inyo. Anak, yung dalawang matandang yon, lalo na ngayong alam nila na nakuha mo na ang basbas ng bathala. Ano? Alam na nila? Baka dahil sa mga alitap-tap na umiikot sa sagradong puno. Hindi lang yon, iho. Ramdam nila ang lakas na dumadaloy sa buong pagkatao ni Arya. Ibig sabihin, wala nang saysay itong pagpapanggap namin. Kahit anong gawin namin, iisa lang ang hantungan. Kamatayan. Pero nasa atin kung lalaban tayo. O hahayaan nating lamunin tayo ng plano nila. Lalaban ako. Ang dami ko pang pangarap. Ni isa wala pa ako naaabot. Pero kapag nakaligtas tayo sa impyernong to, doon ako magsisimula. Pangako yan. Kung ganon, sabay-sabay tayong lalaban sa kasamaan na matandang yon. Halika na, Nay. Kailangan na nating makalis dito bago pa sila makabalik. Tinulungan namin ni Philip si Nanay na makawala sa pagkakakulong sa tagong silid na yon. May maliit na kulungan kasing ginawa roon ang matanda at doon niya isiniksik si Nanay. Bukod pa ron, nakatali rin ang parehong kamay at paa niya para siguradong hindi siya basta-basta makakatakas. Ayan, natanggal ko na ang tali sa mga kamay ni Nanay. Natanggal ko na rin yung sa mga paa niya. Aling Saira, kaya niyo na po bang tumayo? May masakit po ba sa inyo? Oo, kaya ko. Hindi naman nila ako sinaktan nang dukutin nila ako sa bahay kanina. Habang wala si Felix. Mabuti kung ganun. Tara na po. Kailangan nating umalis. Kapag inabutan nila tayo dito sa ilalim, baka hindi na tayo makalaban ng maayos. Mabilis, pero maingat kaming lumabas mula sa tagong silid na yon. Pero bago pa ako sumunod kina Nanay paakyat sa hagdan, kinuha ko muna ang isang maliit na librong itim na nakapatong sa lamesang naroon. Sa palagay ko, yun ang nagsisilbing altar ng matanda dahil may ilang itim na kandila roon, kasama ang isang itim na anitong gawa sa kahoy. Dumaan din kami sa mga kwarto namin para kunin ang mga pana at patalim. Ang tahimik sobra. Para bang may mali. Hayaan mo na muna. Ang mahalaga, makalis tayo bago bumalik yung dalawang matanda. Hindi, Philip. May kakaiba talaga. Ramdam ko yung bigat ng enerhiya nila. Nandito lang sila at ang dami nila. Lintik! Arya, ang dami nga nila. Ang dami ng mapupulang mata sa dilim. Tama ang anak ko, iho. Arya, totoo ang taglay mo na ang basbas ng bathala. At talas na ng pakiramdam mo. Nararamdaman ko rin sila. Ready na ako, Arya. Ihanda mo na ang pana mo, Philip. Mukhang mangangaso tayo ngayong gabi ah. Tulong! Tulungan niyo ako! Lola Elias? Anak, huwag ka matinag. Panlilinlang lang yan ang matandang yon. Tama si Aling Saira. Huwag tayo magpapaloko sa impostor na yan. Tulungan niyo ako! Ilang beses pang tumawag ng saklolo si Lolo. At pakiramdam ko'y palayo ng palayo ang boses niya. May kung ano sa loob ko na nagsasabing totoong humihingi nga siya ng tulong. Pero nang tumingin ako kina Philip, halos manlamig ako nang makita kong may hinugot si Nanay mula sa tagiliran niya. Akmang itatarak na niya yon sa likod ni Philip.
Kaya dali-dali kong kinuha ang palaso ko at pinana ang kamay ni nanay. Wala akong inang traidor! Arya, anong nangyayari? Anak, ano bang pinagsasabi mo? Magkakampi tayo rito. Bakit ako pantinira mo? Huli ka na sa akto, babae! Tigilan mo na ang pagpapanggap mo bilang sinanay! Kanina ko pa alam na hindi ikaw yan! Una, iba ang amoy mo sa kanya! Pangalawa, wala kang nunal sa leeg! Hindi ikaw sinanay! Kaya lumantad ka na kung ano ka talagang hayop ka! Kung ayaw mo magsisi sa huli! Ano? Walang ya. Bakit hindi mo ko sinabihan? Pasensya na, Philip. Kailangan ko siyang mahuli sa mismong galaw niya. At nang makita kong muntik ka na niyang saksakin, saka ako kumilos. Matinik ka, ha? Gaya ng ina mo. Lalo na't may dugong gabunan ka rin pala. Mario! Ate Marina, Sa harap mismo namin, nagbago ng anyo ang babae at naging isang matanda. Gumuhit ang isang nakakalokong ngisi sa mukha niya at lumitaw ang maiitim niyang mga ngipin. Umakyat ang galit sa dibdib ko, kaya agad akong nagmamadaling lumapit kay Philip. Arya, ang dami nila. Dadalawa lang tayo. Bakit? Naduduwag ka na ba, ha? Ha? Siyempre hindi. Ikaw lang ang inisip ko. Ayoko mapahamak ka. Mas mabuti pang ako na lang yung masaktan. Wag lang ikaw. Kaya gawin mo lahat para hindi ka masaktan. Kasi kung matatamaan ka, paano mo pa ako mapoprotektahan? Oo nga no. Basta wag kang lalayo sa akin. Magkasama nating tatapusin ang mga hinayupak na to. talaga ba talino ka, Arya? Akala namin bibigay ka sa patibong namin. Nagkamali kami. Anak ka nga ni Sahira. Pero mahalas nyo dahil hindi nyo na siya muling makikita pa. Ano? Ibig mong sabihin, tanda? Mga alagad kong asbo! Dakpin ang alay! Sandali, anong alay? Malalaman mo rin. Mamaya. Sige, halika! Akala niyo madadakip niyo ako ng ganon-ganon lang. Pues, nagkakamali kayo! Isa-isang nagsilabasan ang malalaking itim na aso na may mapupulang mga mata mula sa dilim. Pinalibutan nila kaming dalawa ni Philip, habang ang dalawang matanda naman ay nasa gilid lang. Pinapanood kami at nagtatawanan pa. Unti-unti kaming nilalapitan ng mga aso, kaya inihanda ko na ang hawak kong patalim. Hindi natin sila matatalo. Kung pala lang ang gamit natin. Kailangan natin ng lakas at patalim. Tama ka. Pero Arya, mag-iingat ka ha. Ibang lakas sa mga nilalang na yan. Alam ko, ikaw rin mag-ingat ka. Sigurado akong darating sina tatay para iligtas tayo. Pero hanggat hindi pa sila dumarating, gawin natin ang lahat para makalaban. Ano pang hinihintay nyo, mga asbo? Sugod! Siguruhin hindi sila makakatakas! Sige, lapit! Lumapit kayo kung gusto nyong mabura ng tuluyan sa mundong to! Umalingaw-ngaw ang mababangis na angil ng mga aswang sa buong paligid at nagsimula na silang umatake sa amin ni Philip. Nakatalikod kaming dalawa habang iniisa-isa ang mga sumusugod na asbo. Pero dahil sa laki nila at sa dami, hindi namin kinaya ang mga nakaambang kuko at pangil na nakatutok sa angin. Pwisit!
nakakalmot ako sa kaliwang braso! Grabe! Arya, laban lang. Ako nga, ang dami ko ng tama pero hindi ako susuko. Hindi pwede basta na lang tayo bumigay. Ay, sana naman dumating na sina tatay. Hindi mo ba nasisilip yung libro ng mga babaylan? Baka may orasyon doon na makakapagbigay sa'yo ng dagdag na lakas o liksi. Kahit meron pa, hindi ko magagawa ngayon. Kailangan ng tahimik at isip na malalim ang konsentrasyon sa pag-oorasyon. At hindi ko yun magagawa habang binubuang tayo ng atake. Inisip ko na lang noong mga sandaling yon na kailangan kong gawin ang lahat para makaligtas. Gusto ko pang makasama ng matagal ang mga magulang ko. Isang bagay na matagal ko nang inaasam at akala ko'y hindi na mangyayari. Pero ngayong alam ko ng buhay si nanay at magkasama sila ni tatay, may pagkakataon na akong maranasan yon. Kaya hindi ko hahayaang maging hadlang ang mga aswang na yon sa pagkakataon naming maging buo ulit bilang pamilya. Ang kalamnang ko! Diyos ko! Philip! Ang laki ng sugat mo sa tiyan! Kaya mo pa ba? Hindi ko alam pero lalaban pa rin ako. Mga hinayupak na yan. Pag napatay ko silang lahat, mananagot sa akin yung dalawang matanda. Ang ulo ko! Nahihilo ako! Arya! Arya! Ano nangyari sa'yo? Arya! O ano, kaya niyo pa ba? Bakit hindi na lang kayo sumuko? Mas mapapadali pa ang kamatayan niyo. Hindi niyo na kailangan maghirap. Ayan tuloy, malubha pa ang sugat niyo. Hayaan mo sila, Mario. Ginusto nila yan. Magtiis sila. Pwede nang mamatay ang binata, pero si Arya, kailangan natin siya. Kuhanin na natin at dalhin sa altar. At sa tingin nyo, hahayaan ko kayong kunin si Arya? Magkakamatay muna tayo rito bago mangyari yun. Iho, alam naming may pagtingin ka kay Arya. Pero hindi ba't mas maganda kung sa kabilang buhay nila kayo magkaaminan? Sa ngayon, ikaw muna ang mamamatay. At siya, gagamitin namin para sa ritual. Ritual? Anong ritual? Ritual ng pagbabalik buhay ng aming pinuno. Kaya kayo dyan, mga asbo, kunin si Arya at dalhin sa altar. Pag! Hindi ako papayag na gawing kasangkapan para buhayin ang masamang nilalang na yon! Nagbago ng anyo ang ilan sa mga asbo at bumalik sila sa kanilang anyong tao. Unti-unti silang lumapit sa akin. Pero agad iniharang ni Philip ang sarili niya sa pagitan ko at ng mga nilalang na yon. Kahit nahihirapan na siyang gumalaw at halos mamilipit sa sakit dahil sa lalim ng sugat sa tiyan niya, mas pinili pa rin niyang protektahan ako. Philip, hayaan mo na sila. Ayoko na madagdagan pa yung sugat mo. Kahit hayaan kitang sumama sa kanila, papatayin pa rin nila ako. Mas mabuti na mamatay ako habang pinoprotektahan ka, kesa mamatay na pinagkakanulo ka sa mga hayop na yan. Hindi ko kayang gawin yan sa'yo. Kahit buhay ko pa yung kapalit. Iingatan kita hanggat may lakas pa ako. Sumasakit na naman ang ulo ko. Ilang sandali pa, may narinig akong boses mula kung saan. Napalinga ako sa paligid. Pero pakiramdam ko, direkta itong pumapasok sa isip ko. Napatingin si Philip sa akin. Halatang nagtataka. Pero mas pinagtuunan ko ng pansin ang sinasabi ng boses na yon. Arya, anak, ako to, ang nanay mo. Nay, kayo na po ba talaga yan? Oo, anak, ako to. Hayaan mo akong tulungan ka habang hindi pa dumarating ang tatay mo para iligtas kayo. Paano niyo po
gagawin yun, Nay? Umikit ka, anak. Pakinggan mo ang paligid. Ang ihip ng hangin, ang paggalaw ng mga dahon. Doon mo malalaman kung saan sila susugod. Kaya mo silang labanan. Basta mag-focus ka sa kilos nila. Pero, Nay, ang dami po nila. Mabilis sila. Malalakas. May dugo kang gabunan. Kaya mong sumabay sa hangin at ngayong may basbas ka na ng bathala bilang ganap na babaylan. Pwede mong hingi ng tulong ng kalikasan. Doon manggagaling ang lakas mo. Kaya huwag kang magduda. Pakinggan mo ang puso mo at sundin mo ito. Sinunod ko ang sinabi ni nanay at dinama ko ang kalikasan. Tahimik at taimtim akong nagdasal. Hinihiling ang tulong at gabay nila. Ramdam ko ang malakas na ihip ng hangin na dumadampi sa balat ko. At ilang sandali pa, unti-unti kong naramdaman ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa buong katawan ko. Pagdilat ko, para bang naging mas malinaw ang lahat sa paligid. Arya, ayos ka lang ba? Kanina nanginginig ka. Nanginginig ako? Oo, ano bang nangyari sa'yo? Siguro dahil nakausap ako ni Nanay. Gamit ang isipan ko. Talaga? Nakausap mo siya? Oo. Tinuruan niya ako kung anong dapat kong gawin. Kaya Philip, umupo ka muna dyan. Ako na ang haharap sa mga kumag na halimaw na to. Ano? Hindi pwede. Lalaban akong kasama mo, Arya. Hindi ngayon ang oras para pairalin mo ang pride mo. Hindi porket lalaki ka, kailangan ikaw lagi ang protector. Hayaan mo naman akong lumaban para sa ating dalawa. Ayoko mawala ka. Kaya magpahinga ka muna hanggang sa dumating sina tatay. Nang muling sumugod ang mga asbo, nagamit ko ang ipinahiram na lakas ng kalikasan at ang talas ng pakiramdam ko bilang isang may lahing gabunan. Kahit hindi ko sila nakikita, alam ko kung saan sila manggagaling. Kaya walang hirap ko silang nasasalaga at naiiwasan. At nang mapansin ni Lola Marina na dehado na ang mga alagad niya, agad siyang tumawag ng iba pang mga aswang. Matibay ka, ha? Sige nga. Tingnan natin kung maibubuga ka pa laban sa mga bago kong yanggaw. Arya, mag-ingat ka. Wala nang kontrol yung mga yan. Handa silang pumatay kahit sino. Alam ko. Pero paano nakapanghawa tong matandang to ng ganyong kabilis? Hanggang ngayon ba naman wala ka pang ideya? Ikaw mismo ang nagdala ng pangyagaw sa mga tao, Arya. Dahil sa'yo, kaya tumabi ang alagad ni Ate Marina. Hindi. Yung mga langis na ginawa mo. Yan ba yan? Ano pa nga ba? May halong laway ko ang mga langis na yun. Kung ganun, si tatay. Alam ko, anak. Mang Felix, dumating kayo. Ha? Felix! Alam ko may pagyagaw ang mga langis na yun. Kaya tuwing dadaan ako sa nayon namin, binibili ko lahat ng paninda mo. Kinuha ko rin ang mga langis sa iba mong pinagbilhan. Pero huli na, marami na ang nakagamit. Kumalat na ang yanggaw sa katawan nila at hindi ko na napigilan. Mario! Kailangan na natin bilisan! Bibilog na ang buwan! Kailangan na natin si Arya sa altar! Pues, hindi na tayo magkukulang sa oras. Lumaban na tayo. Kasama ng lahat ng alagad mo, Ate Marina. Nagsimulang magbago ng anyo si Lolo at naging isa rin siyang gabunan. Nakakatakot ang itsura niya. Pero mas malaki pa rin ang konti si tatay kesa sa kanya. Marami ring kasamang gabunan si tatay. Kaya naman naghanda na ako para sa matinding labanan na alam kong mangyayari. Ngayon,
Marami na akong kakampi. Hindi na kayo makakaligtas. Panahon na para bawiin ko ang pagkapinuno mula sa iyo, Felix. At kung hindi man ako ang pumalit, gagamitin na lang namin ang anak mo para mabuhay muli si Pinunong Aliston. Sa tingin mo ba papayag akong mangyari yan? Magkakabatayan muna tayong dalawa bago mo masaktan ang anak ko, Tio Mario. Kung ganon, simulan na natin ang tunay na laban. Sige, tumawa ka pa. Dahil yan ang huling tawa mo. Nagsimula nang magpambuno ang dalawang gabunan. Kaya sumabak na rin ako laban sa mga bagong yanggaw na alagad ni Lola Marina. Pilit kong iwinaksi ang anumang awa. Lalo na para sa mga taong nabiktima ng dalawang matanda at napasama sa kasamaan dahil na rin sa kanila. Mas mabuti nang mawala sila kesa patuloy pang makapanakit ng mga inosente. Habang tumatagal ang labanan, mas ramdam ko ang pagbilis ng bawat galaw ko. Para akong lumulutang sa hangin at halos hindi na nakakaramdam ng pagod. Hindi pwede magtagumpay sila, Felix! Si Aaron ang puntiryahin ko! Kung hindi rin lang namin siya magagawang alay, mas mabuti pang mamatay na siya! Hindi! Nagbabago ang anyo yung matanda. Naging kubot. Arya, nasa likod mo! Ilag! Tingnan natin kung maiilagan mo pa ang bawat hibla ng buhok ko. Kung sabay-sabay silang aatake sa'yo. Huwag kang magpakampante, tanda. Kahit ano pang anyo mo, nasa akin ang basbas ng bathala. At kailanman, hindi magwawagi ang kasamaan. Hetong para sa'yo! Matandang hukluban! Paano mo nuhuli ang lahat ng hibla ng buhok ko? Bitingon mo akong babae ka! Bitingon mo ang buhok ka! Bibitawan ko lang to kapag naputol ko lang ang ulo mo! Ipinulupot ko ang buhok niya sa kamay ko at hinila siya papalapit sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko, pero nagawa ko talaga siyang hilahin hanggang sa tumapat na siya sa harapan ko. Gamit ang punyal, mabilis ko yung naitarak sa kanyang leeg. Paulit-ulit ko pa siyang sinaksak. Hanggang sa wala na siyang nagawa, kundi manginig at hawakan ang leeg niyang nooy halos gahibla na lang ang balat na nagdurugtong sa ulo niya at katawan. Tapos ka na, tanda! Hintayin mo na lang ang pinakamamahal mong kapatid sa impyerno! Mang Felix! Tatapusan mo na to, Felix! Walang iya kang matanda ka! Lumayo ka sa tatay ko! Mabilis kong kinuha ang pana at palaso mula sa likuran ko at itinutok yon sa matandang gabunan. Wala akong pagdadalawang isip nang bitawan ko ang palaso at pumama yon diretsyo sa kanyang noo. Natigilan ng matanda sa ere bago malakas na bumagsak sa lupa. Hindi! Paanong? Nagkamali ka ng kinalaman, Tio Mario. Ngayon ka na sinisingil sa lahat ng kasalanan ginawa mo sa pamilya namin. Panahon na para pagbayaran mo yun sa impyerno! Paalam, Lolo Mario! Sundan mo na si Lola Marina sa impyerno! Isang saksak pa sa dibdib ang ibinigay ko at saka dumating si nanay. Binuhusan niya ng likido ang matandang gabunan at unti-unti ito natupok hanggang sa maging abo.
Niyakap ko ang mga magulang ko at tahimik akong napaiyak. Sa wakas, tapos na ang kalbaryo namin. Ayos na anak. Wala na sila. Payapa na tayo. Lahat. Hindi ko po akalain na makakasama ko ulit kayo, Nay. Na magiging buo ulit tayo ni Tatay. Ako rin anak. Sobrang saya ko. Sa wakas kasama ka na ulit namin. Tulong, pwede bang mamaya na muna yung drama nyo? Baka kasi maubusan ako ng dugo rito. Aray, Oo na, heto na. Sorry na, ang arte mo naman. Dinala namin si Philip sa paggamutan noon. At pagkatapos ay bumalik si tatay para siguraduhin matutupok ang mga bangkay ng mga napatay na aswang. Lumipat na din ako sa bahay nila tatay. At syempre, isinama ko rin si Philip. Pero nang tuluyan na siyang nakarecover, umalis siya para maghanap ng trabaho. Habang ako naman ay nagpatuloy sa paglalako ng langis sa mga baryo at nayon. Pero ngayon, gawa na naming mag-ina. Sa ngayon po, nakabalik na si Philip sa nayon namin. Matapos ang 6 na taon. Hindi para tumira kasama namin, kundi para hingin ang kamay ko mula sa aking mga magulang. Nagkaintindihan na po kasi kami bago pa man siya umalis. Nababalikan niya ako kapag nakapag-ipon na siya at nakapagpundar ng sarili niyang bahay. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento, Miss Esperanza. At maraming salamat po sa pag-ere nito.